Mateo o Simon ay kinikilalang pinuno ng mga apostol ng Panginoong Jesucristo. Siya din ay kinikilala ng buong simbahan bilang unang Santo Papa. Kalamitang makikita sa Apostol San Pedro. Ipanalangin mo kami. Apostol San Andres. Si San Andres ay kapatid ni San Pedro. Habang sila ay nangingisda sa lawa ng Galilea, sila ay tinawag ni Kristo upang maging mamamalakaya ng mga tao. Kinikilala din si San Andres bilang tagapagtatag ng simbahang Katolikong Byzantino. Nakamit ni San Andres ang kanyang pagkamartir nang siya ay ipako sa krus na hugis X na naging simbolo din ni San Andres. Ang imahe ni Apostol San Andres ay nasa pangangalaga ni kapatid Gilbert at Lea Dayaw ng Nayo ng Balubad. Apostol San Andres, Ipanalangin mo kami. Si Felipe ay kinikilala na nagmula sa lupain ng Bethsaida kasama ni San Andres at San Pedro. Si Felipe din ang nagpakilala kay Jesus sa isa pang apostol na si Bartolome. Siya rin ang nagtanong kay Jesus kung paano pakakain ang 5,000 katao na sumunod sa kanila. Nakamit ni Felipe ang kaluwalhatian sa pagkapako nito sa krus na pabaliktad. Ang imahe ni Apostol San Felipe ay nasa pangangama. Apostol San Felipe, ipanalangin mo kami. Ala ni Jesus sa pamamagitan ni Felipe. Kaunti lamang ang nasusulat tungkol sa talambuhay ni Bartolome. Ayon sa ginintuang tradisyon tungkol sa kanya, siya kasama ni San Judas Tadeo sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ang kinikilala naman ng simbahan sa paraan ng pagkamatuwid ni San Bartolome ay nang siya ay balatan ng buhay. Apostol Santo Tomas. Si Tomas ay nakilala sa paraan ng kanyang pag-aalinlangan kay Jesus sa kanyang pagkabuhay muli. Iwinika niya na hanggat hindi niya inilulusot ang kanyang daliri sa butas ng pako na bumutas sa kamay ni Jesus ay hindi siya maniniwala. Sa paraan ding iyon, ipinakita ni Jesus ang kanyang kamay na pinaglagusan ng pako. Sa paraang ito ay naniwala si Tomas na si Jesus ay tunay ngang muling nabuhay. Ang imahe ni Apostol Santo Tomas. Apostol San Mateo Evangelista. Si San Mateo ay nakilala siya bilang maniningil ng buwis na noong panahong iyon ay isang kinaayawang trabaho. Gayunpaman, winika sa kanya ni Jesus na siya ay sumunod sa kanya. Sumunod nga si Mateo kay Jesus at siya ay naging isa sa 4 na manunulat ng mabuting balita o ebanghelyo. Ang simbolong kaugnay kay San Mateo ay isang tao o anghel. Bilang ang ebanghelyo na kanyang nasulat ay sinimulan niya sa talaang kanan ni Jesus. Ang imahe ni Apostol San Mateo Evangelista ay nasa pangangalaga. Apostol Santiago el Menor. Ang katagang menor ay isang pagtuturing upang maiba si Santiago Apostol el Menor kay Santiago Apostol el Mayor. Ang menor ay nangangahulugang ang nakababata. Isang taguri rin sa kanya ay ang pagiging kapatid ni Jesus, marahil dahil sa mga akdang nabanggit sa kasulatan na ang kanyang ina ay Maria rin ang ngalan, na siyang pinaniniwalaan na si Maria, asawa ni Cleopas. Ang imahe ni Apostol San Judas Tadeo. Si San Judas Tadeo ay nakilala bilang anak ni Santa Maria. Ang ikonografiya ni San Judas ay ang pamalo na kanyang tangan-tangan na naging instrumento ng kanyang pagkamartir. Larawan ni Jesus at ang bilang apoy na sa kanyang ulunan. Siya ay kinikilala tanggulan ng mga imposible at desperadong panalangin. Ang imahe ni Apostol San Judas Tadeo ay nasa Apostol San Simon Makabayan. Si San Simon ay tinaguri ang makabayan o zelotes dahil sa kanyang masugid na pagsunod sa mga kautusan ng mga Hudyo. Sa mga paniniwala ng mga Kristiyano sa kanluran, siya ay namatay sa pamamagitan
ng paglalagaray sa kanyang katawan na isang pangkaraniwang paraan ng pagpatay sa mga nasasakupan ng imperyo. Ang ikonografiya ni San Simon ay makikitang tanga niya ang aklat at lagari bilang sagisag ng kanyang pagkamartir. Ang imahe ni Apostol San Simon Makabayan, Apostol San Matias. Si San Matias ay isang masugid na tagasunod ng Panginoon. Nasundan at nasaksihan niya ang pagbibinyag sa Ilog Jordan hanggang sa pag-akyat sa langit. Naging kapalit siya ni Judas Iscariote, kaysa kay San Jose Barsabas Justo, sa pamamagitan ng palabunutan at pananalangin. Siya ay palihim na pinadakip ng mga Sanhedrin at binato hanggang sa mamatay. Initak ang kanyang ulo para palabasing kalaban ni Cesar. Ang imahe ni Apostol Ang pagbibinyag kay Jesus ni San Juan Bautista. Ang tagpo ay pagbabautismo kay Jesus ay ang panimula ng pagpapakita ni Jesus sa hustong edad sa publiko at pasimula ng kanyang ministeryo misyon. Sa panahong binautismohan si Jesus, bumukas ang langit at bumaba ang Espiritu Santo sa anyo ng isang kalapati. At isang wika ang narinig ng nagsasabi, "Narito ang aking anak, ang lubos kong kinalulugdan." Si San Juan din ang nagpakuan Bautista, ang prekursor. Ipanalangin mo kami. Ang pagtukso ng Diablo kay Jesus. Pinatnubayan ng banal na Espiritu si Jesus sa ilang nang siya ay tuksuhin ng Diablo. Sumagot, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Nang magkagayon, sinabi din niya, "Lumayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran." Ang unang himala ni Jesus sa kasalan sa Cana. Noong mga panahon na yon, may kasalan sa Cana, Galilea at imbitado dito si Jesus, ang kanyang ina at ang ilang mga alagad ni Kristo. Sa puntong nagkakasayahan ng lahat, naubos ang alak na inihanda para sa mga bisita. Kung kaya't pinakiusapan ni Maria ang kanyang anak at inilahad ang kaganapan sa kasalan. Ginang, hindi pa ito ang aking panahon. Sa Ang La Samaritana ay isang tagpo na kung saan ay si Jesus ay nasa balon ni Jacob upang uminom at naroon din ang isang babaeng Samaritana. Walang nabanggit na pangalan kung sino siya, ngunit ayon sa tradisyon, siya ay nagngangalang Potina. Gayong nanggaling sa isang ama, ang mga Samaritano ay tinuturing na iba sa mga Hudyo. Gayunpaman, si Jesus ay di nag-atubiling ipangaral sa mga Samaritano ang pangako ng kaligtasan. Ito ay ang pagbubukas ng pintuan ng kaligtasan para sa mga hindi Hudyo. Ang imahe ng La Samaritana ay nasa pangangalaga. La Penitente, ang pagsisisi ni Maria Magdalena. Sa bawat imahe ng ang pagsisisi ni Maria Magdalena ay nasa pangangalaga ni kapatid Owen Dumondon at pamilya ng nayon ng San Nicolas. Ang ng tao, ang hirap para sa kagalingan ng lahat ng sumasampalataya. Ang imahe ng ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus ay nasa pangangalaga ni kapatid Joel Ramirez at pamilya. Pagdalaw ni Jesus sa tahanan ni Marta at Maria sa Betania. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang bayan na tinatawag na Betania. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at dumaing, "Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maganda na isa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako." Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, "Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang talagang kay kanya." Ang imahe ng ang pagdalaw ni Jesus sa Betania ay nasa pangangalaga ni kapatid Jefferson Concepcion at pamilya ng nayon ng Santa Ana. Na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit.
Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Ang muling pagbuhay ni Jesus sa kanyang kaibigang si Lazaro na 4 na araw nang nakalibing. Ginawa niya ito para patunayan na siya ay sugo ng Diyos at ang kanyang unang sinabi, "Ako ang pagkabuhay at buhay, at ang naniniwala sa akin ay mabubuhay kahit na sila ay mamatay. At ang nabubuhay na naniniwala sa akin ay hindi mamamatay." Ang imahen ng ang pagbuhay kay Lazaro ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong Reverendo Padre Roberto Lunod ng Nayon ng Santa Ines. Malapit sa may bundok ng mga olibo, nang malapit na sila sa bayan ng Jerusalem, pinaunan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad at pinagwikaan ng ganito, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Pagpasok ninyo ay makikita ninyo ang isang batang asno na hindi pa nasasakyan ni numan. Kalagan ninyo yon at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinalagan yon, sabihin ninyong kailangan yon ng Panginoon at ibabalik din agad." Kaya't lumakad na ang dalawang alagad at nakita nga nila ang batang asno sa tabi ng daan. Nang kinalagaan na nila ito, tinanong sila ng ilang tao roon at sumagot sila gaya ng bilin ni Jesus at hinayaan na silang umalis. Ang imahe ng ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem ay nasa pangangalaga ng Adorasyon Nocturna Filipina. Nuestro Padre Jesus en su sagrada entrada en Jerusalem, Maawa ka sa amin. Pumasok si Jesus sa templo ng Diyos at itinaboy niya ang lahat ng nagtitinda at namimili sa templo. Itinumba niya ang mga mesa ng mga mamalit sa lapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng mga kalapati. Sinabi niya sa kanila, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyo yungib ng mga tulisan." Lumapit kay Jesus sa templo ang mga bulag at mga pilay. Pinagaling niya sila. Nang makita ng mga pinunong saserdote at ang mga guro ng kautusan ang mga kamangha-manghang bagay na ginawa niya, lubha rin silang nagalit dahil sa nakita nila sa templo ang mga batang Sa Jerusalem. Nang matanaw ni Jesus ang Jerusalem, umiyak siya at sinabi, "Kung naunawaan mo lang sana ang mga bagay na nagdudulot ng kapayapaan, pero itinago ng mga iyon mula sa iyong paningin. Pagbabayaran ng Jerusalem ang kanyang pagsuway." Inihula ni Jesus, "Ang mga kaaway mo ay magtatayo sa paligid mo ng kuta na may matutulis na tulos. Palilibutan ka at lulusubin ka mula sa lahat ng panig. Ikaw at ang mga naninirahan sa loob mo ay dudurugin at wala silang ititira sa iyo na magkapatong na bato." Nagkatotoo ang sinabi ni Jesus nang mawasak ang Jerusalem noong taong 70 CE. Ang imahe ng ang pagtangis ni Jesus, ang pamamaalam. Gayong ang tagpong ito ay hindi nasusulat sa Biblia. Ito naman ay kinikilala ng ating pananampalataya bilang isang totoong kaganapan sa buhay ni Maria at ni Jesus. Dahil sa pag-ibig ni Jesus para sa kanyang ina, ay hindi maaaring kalimutan ni Jesus na ipaalam sa kanyang ina ang mga kaganapan sa kanyang haharaping paghihirap. Ngunit batid ni Maria ang pagdaraan ng ito ni Jesus. Kaya naman, simula dito, susundan ni Maria ang kanyang anak hanggang sa Kalbaryo. Ang imahe ng pamamaalam ay nasa pangangalaga ni pamilya ng yumaong Roberto at Dr. Antonio Navarro ng Nayon ng Santa Ines. Ang pagkatasila, si Jesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos kanyang pinaghati-hati at iniabot sa kanyang mga alagad, sinabi niya, "Kanin ninyo ito ang aking katawan."
Matapos ay dinambot din niya ang kopa at matapos ay nagpasalamat sa Diyos. Iniabot din niya iyon sa mga alagad at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo. Pinagtitibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa marami. Ang imahe ng ang pagkatatag ng banal na Eucharistia ay nasa pangangalaga ni kapatid Francisco at Ginang Emelita Asis at pamilya ng nayon ng Santa Ana. Ang pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani. Matapos ang huling hapunan, nagtungo si Jesus kasama ng ilang mga alagad sa halamanan ng Getsemani upang manalangin. Batid na ni Jesus na dumating na ang takdang panahon. Tigib ng pighati at sakit, ang kanyang pawis ay naging mistulang patak ng dugo. Dito ay pinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kalooban ng kanyang Ama. Ang imahe ng pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani ay nasa pangangalaga. Ang pag-aalo ng anghel kay Jesus. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ng matinding hinagpis, siya ay nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak na dugo. Pagkatapos manalangin, siya ay tumayo at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa labis na kalungkutan. Bakit kayo natutulog? Tanong niya. Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang imahe ng pag-aalo ng anghel kay Jesus ay nasa pangalaga ng pamilya ng yumaong Raquelita Bayani ng nayon ng Matungao. Ang pagpapahula kay Jesus. Matapos pawalan si Barabasan, si Jesus ay tinuya at piniringan. May mga taong humahampas at sumusuntok sa kanya at matapos ay itatanong, hulaan mo kung sino ang sumuntok sa iyo. Ang imahe ng pagpapahula kay Jesus ay nasa pangangalaga ni kapatid Maribet Lava at pamilya ng nayon ng Tibig. Nuestro Señor Cristo Vendado y Burlado, maawa ka sa amin. Si Jesus ay iginapos sa haliging bato. Dinala ng mga saserdote si Jesus kay Pilato upang ipapako sa krus. Gayunpaman, batid ni Pilato na inggit ang nagdala sa kanila sa kanya. Kung kaya't ang naging desisyon ni Pilato ay ipahagupit na lamang si Kristo. Siya ay ginapos paghagupitin ng mga kawal. Ang imahe ng si Jesus ay iginapos sa haliging bato ay nasa pangangalaga ng bahay dalanginan ng mahal na Birhen ng Santo Rosario ng nayon ng Tibig. Señor Jesus de Columna, Maawa ka sa amin. Señor Jesus de la Pacencia. Matapos ang paghagupit kay Jesus, siya ay sinuotan ng balabal ng mga kawal ng isang Señor Jesus de la Pacencia ay nasa pangangalaga ng bahay dalanginan ni Santa Ana ng nayon ng Santa Ana. Señor Jesus de la Pacencia, Maawa ka sa amin. Ecce homo. Matapos ang paghahagupit kay Jesus, dinala siyang muli kay Pilato at laking gulat at pagkaawa niyang tinignan ang Panginoon. Karawagan. Kung kaya't muli niyang iniharap niya si Jesus sa mga tao. Ecce homo, narito ang tao. Ang imahe ng Ecce homo ay nasa pangangalaga ng pamilya Banzon Ancheta at pamilya Angeles ng nayon ng Baluban. Nuestro Padre Jesus de la Misericordia, maawa ka sa amin. Sa kaluwagan ni Pilato, si Jesus ay hinatulan ng kamatayan, udyok ng mga taong makasarili. Batid ni Pilato na inggitan ng udyok sa mga ito upang ipapatay si Jesus. Ninais naman ni Pilato na si Jesus ay mapalaya,
Ngunit hindi mapigilan ni Pilato ang mga tao at mawala ang kanyang kapangyarihan bilang gobernador ng lalawigan. Ang imahe ng Senyor Jesus de la Sentencia ay nasa pangangalaga ni kapatid Karina Madlang-Awa at pamilya ng Nayon ng Matunghaw. Senyor Jesus de la Sentencia, Maawa ka sa amin. Ang pagtanggap ni Jesus, tinanggap ni Jesus ang kanyang krus. Niyakap niya ang bigat ng krus. Ang instrumento ng kanyang kamatay ay niyakap at tinanggap. Halos ikabuwal ng Panginoon ang pagtanggap niya ito sa sobrang bigat ng krus at sa nanghihina niyang kalamnan dulot ng hagupit. Ang imahe ng ang pagtanggap sa krus ay nasa pangangalaga ng pamilya Jimenez at Ventura ng Nayon ng Santa Ana. Ang pag-aatang ng krus kay Jesus. Nang matapos, sa bigat ng krus, sa pag-uuyam ng mga tao, sa mga hagupit na nagpahina sa kanyang katawan, at sa pagtalikod sa kanya ng kanyang mga alagad at kaibigan, mas bumibigat ang krus ni Kristo. Ang imahen ng Nuestro Padre Jesus Nazareno ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong Pedrito Santos. Nuestro Padre San Cleophas. Si San Cleophas ay asawa ni Santa Maria Cleophas, isa sa 3 Maria na kasama ng mahal na ina sa bundok ng Kalbaryo. Ayon sa mabuting balita, si San Lucas ay si San Cleophas ay kilala din bilang Alfeo at sinasabing kapatid ni San Jose na asawa ng mahal na Birheng Maria. Ang imahe ni San Cleophas ay nasa pangangalaga ng pamilya Borado at Hernandez ng Nayon ng Santa Ana. San Cleophas, ipanalangin mo kami. Si San Jose Barsabas Justo ay isa sa mga pinagpilian upang humalili kay ng Jerusalem. Ayon sa tradisyon, siya ay anak ni San Cleophas at Santa Maria Cleophas, kapatid ni San Simeon si Santiago el Menor na siyang unang obispo ng Jerusalem, San Jose Barsabas Justo at San Judas Tadeo. Si San Simeon ay isa sa mga unang disipulo ni Jesus, ngunit hindi kabilang sa 12 apostol. Sinasabi rin na isa siya sa nakakita at nakausap ng Panginoon sa daan patungong Emmaus nang si Jesus ay muling nabuhay. Ang imahe ni San Simeon ng Jerusalem ay nasa pangangalaga. San Jose Barsabas Justo ay isa sa mga pinagpilian upang humalili kay Judas Iscariote. Sa pagkakataong iyon, sa pangunguna ni San Pedro, pinagpilian sina San Matias at si San Jose Barsabas Justo. Bagamat hindi napili na kahalili ni Judas Iscariote, ay nagpatuloy siya sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at naging obispo ng Eleuteropolis. Ang imahe ni San Jose Barsabas Justo ay nasa pangangalaga ni at nanalig sa Panginoon si San Longino at iniwan ang pagiging sundalo at naging isang monghe sa Cappadocia. Ang imahe ni San Longino ay nasa pangangalaga ng bahay dalanginan ni Santa Ines ng Roma ng Nayon ng Santa Ines. San Longino, ipanalangin mo kami. Siya ay isang lihim na tagasunod ni Jesucristo. Siya ang humingi ng katawan ni Jesus kay Pilato upang ibaba sa krus at bigyan ng marangal na libing. Kasama ni Nicodemo, magkasama nilang inihanda si Jesus para sa libingan at maging ang sariling libingan ni Jose ay kanyang ibinigay para kay Jesus.
Ang imahe ni San Jose de Arimatea ay nasa pangangalaga ni kapatid Mac de la Rosa at pamilya Domingo ng nayon ng Santa Ana. San Jose de Arimatea, Ipanalangin mo kami. San Nicodemo, si Jesus ang Mesiyas. Sa kalagitnaan ng gabi, palihim na nagtatagpo si Jesus at si Nicodemo upang magtanong patungkol sa kaharian ng Diyos. Sa kamatayan ni Jesus, isa si Nicodemo sa mga tumulong sa pagbababa ng katawan ni Jesus sa krus. At siya'y nag-ambag ng mira at aloe para sa paghahanda kay Jesus sa libingan. Ang imahe ni San Nicodemo Na ito, siya ay isang mayamang babae na tinustusan ang ministeryo ng Panginoong Hesus habang ito'y nagbabayan-bayan. Kung kaya kalimitan sa kanyang ikonografiya ay siya ay may hawak na salapi o mamahaling bagay na kanyang handang ipagpalit upang tustusan ang mga gawain at misyon ni Kristo. Ang imahe ni Santa Susana ay nasa pangangalaga ni kapatid Marvin Garcia ng nayon ng May Santol. Santa Susana, ipanalangin mo kami. Santa Maria de Jerusalem. Si Santa Maria de Jerusalem ay ang kilala din ng tahanang ito bilang ang senakulo dahil marami sa mga mahalagang ito sa buhay ni Kristo ay naganap dito at gayon din sa tahanang ito pumanaog ang Espiritu Santo. Ang salitang Veronica ay mula sa mga salitang Vera at Ikon na nangangahulugang tunay na larawan. Siya ay kilala rin sa pangalang Serafia. Tinatanaw sa kasaysayan ng kaligtasan na sa birang ni Veronica na ipinunas sa dugoang mukha ng Panginoon ay mahimalang naiwan ang imahe ni Jesus. Ang imahe ni Santa Veronica ay nasa pangangalaga ni pamilya ng yumaong Doktora Luming Sumpayco ng nayon ng Bitbitan. Juana de Cuza. Si Santa Juana ay asawa ni Cuza, ang tagapangasiwa ng tahanan ng Hari ng Galilea. Siya ang babaeng pinagaling ni Jesus at matapos nito'y sinuportahan na ang mga misyon at pangangaral ni Kristo. Siya rin ang kinilala bilang isa sa mga babaeng tagapagdala ng mira sa paglilibingan ni Kristo. Ang imahe ni Santa Juana de Cuza ay nasa pangangalaga ni kapatid Ramel at Oda Garcia Lago at pamilya ng nayon ng San Francisco. Santa Juana de Cuza, Ipanalangin mo kami. Nagtungo ang mga magkakapatid ng Betania sa Pransya at doon ay naging unang obispo si Lazaro ng mga unang napabilang na mga Kristiyano. Ang imahe ni San Lazaro de Betania ay nasa pangangalaga ni kapatid Amer Felizardo at pamilya ng nayon ng Santa Ana. San Lazaro de Betania, Ipanalangin mo kami. Ayon sa banal na tradisyon, siya ay kasama nila Lazaro at Maria ng Betania patungo sa Pransya at dala-dala nila doon ng kalansay ng ina ng mahal na birhen na si Santa Ana. Ang imahe ni Santa Marta de Betania ay nasa pangangalaga ng bahay dalanginan ni San Francisco Javier ng nayon ng San Francisco. Santa Marta de Betania, ipanalangin mo kami. Nagbigay sa kanya ng ibang perspektibo. Una, ay siya ay naupo sa paanan ni Jesus habang nakikinig sa kanyang mga aral at ang pangalawa ay nang buhusan niya ng mamahaling pabango ang mga paa at ulo ni Kristo bilang paghahanda sa kamatayan ng Panginoon. Si Maria ng Betania ay kinikilala bilang patron ng mga kontemplatibong orden dahil sa kanyang pakikinig kay Jesus. Ang imahe ni Santa Maria de Betania ay nasa pangangalaga ni na pamilya ng yumaong Josefina Angeles ng nayon ng Balubad. Jacobe na nangangahulugang si Maria na ina ni Jacobo. Siya rin ay saksi sa kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang imahe ni Santa Maria Jacobe ay nasa pangangalaga ni kapatid Rodelio Papiona ng nayon ng May Santol. Santa Maria Jacobe, ipanalangin mo kami. Buhay na maguli.
Ang imahe ni Santa Maria Cleophas ay nasa pangangalaga ng bahay dalanginan ng mahal na poong Santo Cristo ng nayon ng Bagong Bayan. Santa Maria Cleophas, Ipanalangin mo kami. Santa Maria Salome. Si Santa Maria Salome ay ang anak na babae ni Santa Maria Cleophas at ang kanyang asawa na si Zebedeo. Kanyang naging mga anak sina San Juan Evangelista at Santiago el Mayor. Siya ay isa sa tatlong Maria na kasama ng mahal na Birheng Maria hanggang sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Ang ikonografiya ni Santa Maria Salome ay tangan-tangan niya ang walis bilang tanda ng paghahanda niya sa paglilibingan ng Panginoon. Ang imahe ni Santa Maria Salome ay nasa pangangalaga ng Pamilya Cruz ng nayon ng Matongao. Santa Maria Salome, Ipanalangin mo kami. Apostola Apostolorum o ang apostol sa mga apostol. Ang imahe ni Santa Maria Magdalena ay nasa pangangalaga ni Reverendo Padre Christopher Rivera at pamilya ng nayon ng Santa Ana. Santa Maria Magdalena, ang apostol sa mga apostol. ipanalangin mo kami. Lamang sa mga alagad ang namatay ng payapa at hindi naging isang martir. Siya ang sumulat sa isa sa mga ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, ilang mga sulat at ang Apokalipsis. Ang imahe ni San Juan Evangelista ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong Rex Cruz ng nayon ng Balubad. San Juan, tanda na si Maria ay laging sumusunod sa kanyang anak na si Jesus. Siya ay binansagang Mater Dolorosa, ang ina ng kapighatian. Ang imahe ng Mater Dolorosa ay nasa pangangalaga ni kapatid Attorney Maria Teresa Lazaro at pamilya ng nayon ng San. So yun na nga guys, nasasya natin ng maringal posisyon dito sa maringal posisyon. Thank you for watching.